Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 2 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ang bagyong Henry po ay papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Huwebes. Pero meron ho tayong panibagong banta ng sama ng panahon o panibagong bagyong minomonitor na nasa silangang bahagi ng ating bansa. Kapag ito po ay nasa loob na ng ating PAR, tatawagin po itong bagyong Inday. At mas malakas po ito kung ikukumpara natin dito sa bagyong Henry. Aalamin din natin ang epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share ang ating update. Sobrang importante po talaga. Maraming salamat. Ngayon po, unahin na muna natin eto nga pong bagyong Henry na ganap pong tropical depression. At ito pilalakas sa pagiging tropical storm paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin, no, ito pong bagyong Henry ay saglit lamang o sandali lamang sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay nakalabas na ng ating PAR ngayong alas 2 po ng madaling araw po ng Huwebes. Merong lokasyon po na 605 kilometers west of Bacnotan, La Union. At mamaya naman pong alas 2 ng hapon, ngayong araw din po ng Huwebes, ang magiging lokasyon naman ng bagyong Henry, 830 kilometers west of Northern Luzon sa labas ng ating PAR at lumakas sa pagiging tropical storm. Bagamat nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, mataas pa rin ang tsansa na makaapekto ang extension ng kanyang hangin sa ilang bahagi ho ng ating bansa, especially dyan sa parte po ng Luzon. Gayon din, balikan natin yan. Mahinang klaseng bagyo lamang po ang bagyong Henry pero nagpaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, titignan natin yung panibagong sama ng panahon. Actually, develop na itong bagyo na ito. Nandyan po sa may bandang silangan ng ating bansa. Doon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Tignan muna natin yun mga kababayan ha. And then babalikan natin yung bagyong Henry kung magkakaroon pa ba ito ng pagbabago sa kanyang direksyon. Ito po, no, sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, kumpirmado at mataas talaga ang tsansa nito na mas lumakas sa pagiging typhoon o super typhoon. Tanong ng mga kababayan natin kung kailan ba ang direktang pagpasok nito sa PAR o Philippine Area of Responsibility para mapaghandaan ang ating mga kababayan. Sa tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa, sa pagitan po ng July 6 hanggang July 12, ang direktang paglapit nito at pagpasok po sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na malakas na bagyo. Pag sinabi ho nating malakas na bagyo, dalawang klase lamang yan. Typhoon o super typhoon, category 4 o category 5 po na bagyo ang pwedeng mangyari dito sa panibagong bagyong tatawaging bagyong Inday. Karaniwan po kapag month po ng July, no, ay nagre-record po ang mga bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero meron din mga ilang bagyo na dumadaan po sa ating Philippine landmass o tumatawid po simula po sa Eastern Visayas papalabas po sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Ngayong July po sa pagtatala ng Pag-asa, aabot ho sa 3 hanggang sa 4 na bagyo ang posible pong mabuo o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang mga bagyo po na yan ay tatawagin pong bagyong Inday, bagyong Josie, bagyong Quiapo at bagyong Luis. Actually, hindi pa natin masasabi kung lahat ho yan ay typhoon o super typhoon category po na bagyo o sobrang mga malalakas. Hanggat hindi po lumalabas yung tinatawag natin na area of probability ng isang sama ng panahon. Kung makikita nyo sa ating map illustration, yan po sa ating pinakamapa, yan pong bagyong develop na, no? Malakas talaga yan. Meron din siyang tinatawag natin na direksyon. At hindi naman ito direktang maglalandfall sa ating kalupaan, pero ito ipapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ganito po ang senaryo. Ang makakaapekto sa ating bansa, especially sa Eastern Visayas, sa may North Luzon, Bicol Region, ilang bahagi ho ng Luzon, lalo na sa Metro Manila, ay yung trap or extension po ng hangin ng magiging bagyong Inday sa mga susunod po na mga araw. Tandaan nyo, pagitan ng
July 6 hanggang July 12 ang kanyang pagpasok po sa ating Philippine Area of Responsibility na dapat po nating paghandaan. Balikan ulit natin mamaya, ano, ito nga pong banta ng panibagong bagyong mabubuo, at tignan muna natin yung mga lugar po na apektado po ng habagat o ng southwest monsoon. Sa pagtatala po ng Pag-asa, mga kababayan, meron pa rin tayong tinatawag po na dami ng mga pag-uulan o heavy rainfall warning dahil po dito sa habagat o southwest monsoon. Ang habagat po o southwest monsoon, continuous pa rin or consistent po yung pagpapaulan niya dyan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Inaasahan ho ngayong hapon po, no, especially po dyan sa lugar po ng Palawan, asahan natin ng 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. Meron din tayong inaasahan po na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan pa rin dyan po sa may Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at sa may Oriental Mindoro. Ito po ang magiging senaryo naman natin dito sa habagat o southwest monsoon. Kapag lumapit na itong banta ng malakas na bagyo sa pagitan ng July 6 hanggang sa July 12, ay mataas ang tsansang palakasin niya o mas lumakas ulit ang habagat o magkaroon tayo ng tinatawag na enhanced habagat o southwest monsoon dahil nga mas malakas ang epektong ng bagyong paparating, no? Sa mga susunod na mga araw, lalakas ang habagat at magkakaroon po ng double na impact ito. Hahatakin po ng mas malakas na bagyo etong hanging habagat papalapit po sa ating Philippine landmass o sa kalupaan po, especially dyan po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya kinakailangan pong mag-ingat ang mga kababayan natin dahil hindi po biro ang banta ng panibagong bagyo na paparating po sa mga susunod po na mga araw. Isingit lamang natin, ito po ating forecast weather condition. Sa area po ng Zamboanga Peninsula, sa BARMM, kasama pong Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, Davao del Sur, kasama po ang Davao Oriental po, no, banggit ko na kanina, ay makakaranas po ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms lalo na po sa hapon dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, the rest naman po ng Luzon, may mga tsansa o matataas naman ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Kaya kinakailangan po natin mag-ingat at maging alerto. Ngayon, balikan naman natin, eto nga pong banta ng panibagong bagyong papalapit na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, marami nagtatanong kung ano ang magiging kategorya ng mga bagyong susunod. Tinalakay at inexplain ko na, mga kababayan, sa inyo na pasok po etong panibagong bagyong lalapit sa ating par bilang typhoon o super typhoon category. Pero syempre, kailangan i-explain kung mabuti para mas maunawaan natin. Hindi naman pwede kasing sabihin lang na super typhoon o typhoon category, gaano kalakas at ano yung epekto nito sa mga lugar po na malalapitan ng hangin nito. Ito po, no, para malinaw sa atin, itong bagyong Henry, pasok yan hanggang sa tropical depression, hanggang pinakamalakas niya ay tropical storm category, which is category 2. Pag tropical depression, may taglay ng hangin na 32 to 62 kilometers per hour na lakas lamang. Pag tropical storm, 63 hanggang 88 kilometers per hour na lakas ng hangin at tataas lamang sa warning signal number 2 yung mga lugar na direktang maapektuhan ito. Ang severe tropical storm category 3, typhoon, at yung super typhoon na pinakamalakas natin na aabot sa 185 to 200 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Etong banta ng panibagong bagyo na tatawaging Inday ay pasok sa pagiging typhoon hanggang sa super typhoon category. Ganito po para mas maunawaan natin. Mararamdaman lamang yung pinaka-epekto ng mas malakas na bagyo, lalo na kung ito ay super typhoon category, pag yung sentro o yung pinakagitna ng bagyo ay tumama sa ating landmass. Pero kapag yung hangin lang na nakapalibot sa kanya o yung tinatawag ho natin na spiral clouds, no? Meron kasing hangin yan o merong extension ng hangin. Yun po yung mas mahina kung ikukumpara sa pinakagitna o pinakasentro ng bagyo. For example, ang isang bagyo ay pasok sa super typhoon category. Kapag yung extension lamang niya ng hangin o medyo malayo sa pinakamata niya, yung hangin na nakapalibot lamang, yung mga lugar na malapit doon ay itataas lamang sa signal number 2 hanggang sa signal number 3. Hindi kasi direkta yung pinakamata o pinakasentro. Ngayon naman po, no, eto bibigyan ko po kayo ng mga paghahanda dahil meron talaga tayong paparating na malakas na bagyo sa mga susunod po na mga araw. Ano ba yung mga dapat nating gawin?
At dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong mag-alala? Unawain natin na mabuti mga kababayan yung na-explain ko na dapat bantayan natin yung magiging lokasyon at direksyon ng paparating na bagyo. Magbabago pa po yan. Kaya mga senior natin dyan, mga nanay nanay tatay ko dyan na lagi po nakikinig kay Francis, i-explain ko po sa inyo mabuti para mas maunawaan po natin. Kapag merong malalakas na bagyo at 3 araw hanggang 4 na araw bago ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kinakailangan po yung mga puno po na malalapit sa ating mga kabahayan. For example, yung bahay ho ninyo merong malapit na puno na mataas, maraming sanga, kailangan po i-trim natin yun o putulan. Once kasi na mahagip yun ng hangin, yung mga pagbagsak na mga sanga, delikado po sa bubong. Ganun din, itali po at lagyan ng pabigat yung mga bubong na wala masyadong tibay para hindi po iangat o tangayin po ng malakas na hangin lalo na ng bantang ng bagyong paparating. Importante ho itong mga sinasabi ko, i-note po ninyo. Gayun din, pangatlo, dapat itaas natin ang ating mga importanteng gamit. Kung ang inyong bahay po ay mayroong second floor, pwedeng ilagay po doon para mas safe po at hindi mabasa. Secure din ang mga importanteng dokumento, lagi ko sinasabi yan. Dapat merong tayong mga ziplock na bag, waterproof na bag para hindi po mababasa kung sakaling abutin tayo ng mga malalakas po na pagbabaha dahil po sa tindi ng mga pag-uulan. Gayun din, i-unplug natin ang mga electronic gadget natin, yung mga naksaksak, lahat po yan. Once kasi na maabot tayo ng baha at mabasa yan, delikado ho. Talagang makukuryente ho tayo. Ito, lagi ko sinasabi yung go bags o tinatawag din na emergency kit, importante. Ang laman nito dapat merong tubig, no? Merong pagkain, gamot, ilaw, meron din pong mga radyo battery, dapat naka-charge ng cellphone, merong damit, tsinelas, bota, importante ho yan. At dapat meron din tayong nakatabi na cash, kahit maliit lang. Dahil ang mga ATM, ang mga mall, yung mga withdraw machine natin, magsasarado kapag mayroong banta ng mga malalakas po na bagyong paparating. At ito naman, kapag ang bagyo ay mas malapit na tumama, for example, nag-anunsyo ngayon ang Pag-asa o sa ating weather update mga kay Kuya Francis, 24 hours bago po magkaroon ng epekto ang malakas na bagyo, kailangan makinig tayo mayat-maya ng update. Hindi kahit sa Pag-asa po makinig po tayo dahil doon din naman ang ating source. And then sa iba't ibang weather forecaster tulad po kay Kuya Francis para alam po natin yung mga nangyayari sa sitwasyon. Alamin din natin kung meron bang mga evacuation center na mas malapit sa atin. Lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas, sa mga matataas na lugar, no? Para sa banta ng mga landslide at mga pagbabaha ay hindi tayo maapektuhan. Huwag din po lumabas o labas ng labas lalo na yung mga nakatira malapit sa ilog, sa dagat dahil may banta ng mga malalakas na alon kapag mayroon pong malalakas na bagyo. At pakipag-usap din at kausapin natin ng ating pamilya lalo na para hindi sila mag-alala dahil importante na alam nila kung nasaan ho tayo. So mga kababayan, importante din na always panalangin natin na ito nga pong bagyong Inday na papalapit na o paparating sa ating Philippine Area of Responsibility, July 6 hanggang July 12 ay malusaw o magkaroon ng recurve, no? Hindi ito pumasok. Yun ay pag-pray natin na huwag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil once na pumasok yan, matindi po ang magiging epekto. Importante po, lalo na yung mga low-lying area sa Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao, linisin po natin ng kapaligiran, yung mga plastic basura. Ilagay po sa maayos na lagayan dahil importante na dapat pinaghahandaan natin yung mga bagyong paparating. Eto ho, no, para mas alam din natin, ngayon July, 3 hanggang 4 na bagyo, nilinaw ko kanina. Etong unang bagyo ngayon July, malakas na kategory na bagyo. Yung mga susunod, hindi pa natin malalaman kung magiging malakas. Pero doon po sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, nakikita agad pagtapos ng bagyong Inday, may kasunod na naman na panibagong sama ng panahon. Tanong ng mga kababayan natin, no, kung paano nakukuha yung mga ganyang sistema na meron agad nakikitang paparating po na sama ng panahon. Meron ho kasi tayong tinatawag na iba't ibang weather models. Meron tayong windy.com na ginagamit which is accurate ito at libre. Meron naman sa zoom.earth, nakikita rin ho yan. At meron pa tayo iba't ibang mga tools na kayang umabot ng 1 hanggang 7 araw ang weather update forecast. Nakikita yan sa sistema. Kaya nga po mas maganda na antabayanan nyo yung mga update. Iba kasi yung nanonood ka lang ng update sa cellphone natin, sa apps, kaysa doon sa may nag-e-explain po talagang mabuti. Kaya ang sinasabi ko, etong bagyong Henry,
ngayong araw po ng Huwebes, lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So meaning to say, ang magiging pangunahing weather system natin ngayon na magpapaulan po sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay etong habagat o southwest monsoon. Pag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Henry, lalakas ito sa pagiging Category 2 o Tropical Storm Category po na bagyo. Habang ito'y labas o papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, mawawala na po ito ng direktang epekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa at unti-unti naman nating mararamdaman ang epekto o hangin ng papalapit po na malakas na bagyo na tatawagin pong bagyong Inday. Ngayon po mga kababayan, dapat po consider natin yung mga nangyayari. Hindi kasi lahat ng bagyo na pumapasok sa ating bansa, malalakas ang nagiging epekto. Eto, bibigyan ko kayo ng example na pwedeng maging senaryo dito sa super typhoon na paparating, no? Ang super typhoon nung nakarang mga update natin, yung super typhoon Francisco, yan po ay nasa Philippines lamang. Pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi po nakagbigay ng mga pag-uulan. Pwedeng ganun po ang mangyari dito sa bagyong Inday o super typhoon Inday na papalapit po sa ating par. Kaya nga kailangan matindi at malakas po ang ating panalangin. Yan po, no? Pwedeng mangyari ho yan. Wala naman talaga imposible. Ito nga bagyong Henry na mahina lang, tropical depression category, talagang matindi rin yung mga pag-uulan na ibinibigay nito. Umabot sa 50 to 100 millimeters po na dami ng pag-uulan. Which is pagka ganun, kaya magpabahayan sa mga low-lying areas. Kaya magpa-landslide sa mga landslide-prone area. Mga kababayan, dito ko po muna tatapusin ang update natin at maraming nagko-comment, hindi ko po nababasa lahat. Pero kapag may time naman po, talagang tinitignan ko, no? Pag mga urgent po, mag-comment lamang kayo. Sasagutin ho natin yan. Si Kuya Francis babawi sa mga susunod na update. Magsha-shoutout po kayo. Muli mga kababayan ko, yan muna ang ating pinaka-latest sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat at God bless po sa ating lahat.